Medyo tinanghali nga ho ako ng gising ngayon. At kahit naman nga ho na alam na masama sa mata ang mag-cellphone pagkagising nga ho sa umaga, ay diari nga ho ako at nag-check ng mga messages nyo. Medyo tanghali na ho talaga ito at akala ko nga ho hindi na ako makaka-vlog. Pero may mga ginawa pa rin naman nga ho ako kanina na maipapakita nga ho sa inyo. Pagkatapos ko naman nga ho mag-check ng kung ano-ano sa cellphone, ay diari nga ho at bumangon na ako, tiniklop nga ho ang aking hinigaan. At pagkatapos nga ho nun, ay di kinuha ko na nga ho arin to alyakot. Sabi ko, maliligo na rin nga ho muna ako at medyo mainit nga ho ang aking pakiramdam. Pagkatapos ko naman nga hong maligo, ay diret kumuha na nga lang ho ako ng damit na susuotin. At pagkatapos nga ho nun, ay di ako nakaramdam ng gutom. Dumaretso na nga ho muna ako din sa aming kusina para naman nga ho magtingin kung meron nga hong uulamin. Nakita ko nga ho yung pusa sa may taguan nga ho namin ng ulam, kaya naman nga ho sabi ko, panigurado nga may ulam nga ho dito. Ay wari ko nga ho yung masama ang loob ng pusa namang ito. Abay kanina niya pa nga ho binantayan, tapos ako nga laang ho ang kakain yan. Charis. Abang ako nga ho'y nakain dyan, ay akala nyo gaho ako'y tinantanan ng pusa na yan. Nandyan pa rin nga ho siya sa tapat ko at umingaw na nga ho ng umingaw, ay ako'y naririndin. Magaling nga gaho kung nanghuhuli yan ng daga din sa amin, ay hindi naman nga ho't puro tulog din lang naman ang alam gawin. Charis. Ay alam nga naman nga hong utusan ko ay maghugas ng plato din ay ari nga ho'y nakikita ko lang ang gising kapag nga ho kami kakain. At dahil nawala na nga ho ako ng ganang pagkain, charot, ang sarap ho ng ulam namin ay naubos ko nga ho yung aking kanin. Ay di ari nga ho't sabi ng mama, siya daw ho muna ay magpapahinga at ako naman nga daw ho muna ang tumao din nga ho sa aming tindahan dahil syempre ako nga ho ang tagapagmana nila. Charit. Ang problema naman nga ho, aring tindahan namin ay araw-araw na nga hong sumikip ng sumikip. Kada nga ho ako'y napunta din ay lahat na nga ho ng gamit ay nandini, pati nga ho yung mga gamit na hindi na naman kailangan. Kaya naman nga ho ako arit na pag-isipan ko na maglilinis na nga lang ho muna ako at wala pa rin naman nga hong nabili. Una ko na nga hong inalis din ay di ari nga hong mga sabang saging na ari nga ho'y bigay laang yata sa amin. Kaya naman nga ho shout out sa Tita Seri na nagbigay nga ho na. Nung isang araw nga ho ay namili kami ng mama ng mga paninda at ari nga ho yung pala ay hindi pa mga naipapatas din nga ho sa mga patasan. Kaya naman nga ho sabi ko ay di ipapatas ko na nga ho muna, baka naman nga ho sakaling luluag. Tingnan nyo naman nga ho kung gaano kasikip ari nga ho kinauupuan ko. Ay di kapag nga ho may nabili ng mga suka, mantika na nandyan nga ho sa part na yan, ay di ako nga ho naikot pa. Di ako nga ho hirap na hirap talaga. Kaya naman nga ho kahit alam kong ako'y mapapagod at mapapalaban nga ho ako once na nagsimula nga ho akong maglinis at magkalkal ng mga kung ano-ano dito. Di sabi ko nga ho para medyo lumuag-luag talaga ang tindahan dahil ako nga ho ang tao. Ay di ari nga ho at sisimulan ko na kako. Inuna ko na nga hong gawa ng paraan na maiipod nga ho sa may bandang sulok aring rep dahil ari nga ho nasa gitna kaya naman nga ho kami nasisikip. Ilang beses ko na nga ho yung naiipod ng gayang position. Ang kaso naman nga ho ay pagbabalik ako dito ay nakabalik na nga ho ulit yan sa gitna. Kaya nga ho hindi ko sigurado kung approve nga ho ito sa mama ko dahil nga ho siya inatutulog nung ginawa ko nga ho ito. Pinatulong ko na rin nga ho muna din sa akin si Yuri para naman nga ho habang ako'y nag-iipod at nag-aalis ng mga gamit din ay di tuloy-tuloy nga ho yung pagpapatas nung amin nga ho mga pinamili. Nung nasimulan ko na nga hong kalkalin ari nga ho mga ilalim ay di lumabas na nga ho yung mga basu-basura din at sabi ko nga ho ay di hindi ko nga ho alam kung paano pa matatapos. Ang gawain ko pa naman nga ho kapag ako'y naglilinis. Kapag alam ko nga ho ang bagay ay hindi na mapapakinabangan ay tapon na yan. Pero hindi ko na nga ho sasabihin kung ano nga ho yung mga gamit na naitapon ko dahil baka nga ho pag nalaman ng mama ko ay ma-stress lang siya at sasabihin niya nga ho ay kailangan pa. Kahit nga ho hindi na. Charit! Lagi ko nga hong sinasadya sa tatay at mama na rin nga hong aming tindahan ay ipatiles nila. Para naman nga ho kahit hindi maiwasang magkalat din nga ho sa tindahan ay di mabilis din lang naman nga hong malinisan. Pwede naman nga daw ho ang kaso laang ay wala nga lang daw hong budget na pampagawa dito dahil kailangan nga daw ho nung medyo malaki-laking pondo. Hindi naman nga daw ho ma-priority ang pagpapatiles na rin dahil syempre dalawa pa nga ho kaming nasa college. Ay di kapag nga daw ho kami nagkatrabaho na laang saka na laang daw ho kami ang magpatiles nito. Charit! Nung nakaraang araw nga ho na ako'y nakatambay din sa aming tindahan at ako nga ho ang tao, ang plano ko ho talagang ayusin na eri nga ho mga school supplies. Dahil nga ho sa Lunes ay di pasokan na naman, ay di kada umaga nga ho bago pumasok ang mga estudyante ay di dadaan nga ho din sa aming tindahan para naman nga ho bumili. Kaya naman nga ho ang ginawa ko ay di inayos ko nga ho yung arrangements na rin nga ho mga school supply. Binasi ko na nga lang ho sa observation ko kung alin nga ho yung madalas bilhin at kailangan ng estudyante at nilagay ko nga ho din sa may bandang una para naman nga ho kuha na lang ng kuha at hindi na nga ho hinahanap pa. Dahil kapag nga ho gayong umaga ay sabay-sabay ho talaga ang mga estudyanteng nabili din tapos kailangan ho ay mabilis ang kilos dahil syempre baka nga ho malit pa sila ay di kasalanan pa nga ho na nagtitinda. Charit! After naman nga ho ng ilang oras namin paglilinis din ni Yuri ay di rin nga ho kung makikita nyo ay nakakadaan na nga ho ako ng maluag sa mga lagusan nito. Hindi nga ho katulad kanina na sikip na nga ho at hindi na makahinga. Mabuti na nga
nga lang ho at nagawa ng paraan. Kahit papaano ay di ready na nga ho ito sa pasukan. At dahil napagod nga ho kami, sabi ko nga ho kay Yuri ay siya nga ho muna yung tumao sa tindahan at nga ho't gagawa ako ng aming merienda. Kumuha na nga ho ako ng isang piling na rin nga hong saging na naimis ko kanina sa tindahan at sabi ko nga ho'y babalatan ko at ipiprito ko na lang. Ilang pirasong saging din lang naman nga ho ang kinuha ko dun sa isang piling dahil kami pala ang naman nga ho ni Yuri ang tao dito. Ay di sabi ko nga ho kapag gusto ng mga mama ay di magluluto na nga lang ho maya-maya. Pagkabaligtad ko naman nga ho ng mga saging ay di nagkita ho ako ng asin tapos binudbudan ko at baka nga ho kako sobrang tamis, ay di magaling na nga ho yung balanse ang lasa ka. Pagkaluto naman nga ho na ring saging, ay di bumalik na nga ho agad ako din sa aming tindahan at dinatnan ko na nga ho ang mama na nandito na pala. Nung una nga ho ay hindi niya napapansin na may pagbabago nga ho sa tindahan, pero nung napansin niya nga ho ay di na very good niya nga ho ako. Kaya naman nga ho sabi ko sa kanya ay di pahingi na nga lang ho ako ng isang gatas at sasawsawan ko nga ho na ring mga pinagpiprito ko. At dahil nagsipag nga ho tayo ay di rin nga ho hindi na ho siya nakatanggi. At bukod pa nga ho doon ay sa kanya ko rin nagaya na sausawan niya ho na ring piniritong saging ay gatas, ay dati naman ay asukal lang. Habang nakain naman niya ho kami ni Yuri na rin nga ho piniritong saging, ay di nanonood niya ho kami ng vlog ni Kamangyan. Tapos ang tanong naman niya ho sa akin ni Yuri ay di kailan niya daw ho ako magiging kagaya ni Kamangyan na ang mga minumukbang daw ho ay yung malalaking crabs. Ang sabi ko naman sa kanya ay wala tayong budget at nga hong kinakain nating saging ay kung hindi pa magbigay ay hindi pang aho makakatikim. Tapos habang tayo naman niya ho ay nagme-merienda ay di may pumunta nga ho din sa amin para nga ho bumili ng 2 gasol. Ay di kapag nga ho na rin may nabili ay ditigil nga ho lahat ng gawain at syempre inyo nga hong i-entertain. Kaya naman nga ho kapag naubos ang mga gasol nyo at malapit lang kayo din sa amin ay di din na nga ho kayo bumili at kayo nga ho i-discount ko kapag nga ho ako ang tao. Pagkatapos naman nga ho natin doon sa pagtitinda nga ho ng gasol ay di nga ho at balik na ulit nga ho tayo sa pagtatrabaho. Inilipat ko nga lang ho yung mga kape dun nga ho sa kabilang sapitan para nga ho aring mga cup noodles ay hindi na babangga kapag nga ho nakuha ng kape na nakasampay malapit nga ho din. Ito na nga lang ho ang pinakahuling gagawin ko dito at pagkatapos nga ho na rin ay di uupo na lang ako at mag-aantay nga ho ng nabili. Tapos ari naman nga ho ang aso kong si Lucas ay di gusto na naman nga hong sumampa din nga ho sa may istante ng tindahan. Ang kaso nga ho kapag yan inaandyan ay natatakot nga ho yung mga nautang. Charits, yung mga nabili nga ho din sa aming tindahan. At dahil ito nga ho ay hapon na at malapit na nga ho maghapunan ang mga tao ay di ari nga ho isa sa mga peak time ng aming tindahan. Maya-maya pa naman nga ho ay may dumaan din nga ho sa amin na nagtitinda na nga ho ng uloy. Nung nakaraan pa nga ho ako naghahanap na rin kaya naman nga ho kahit gabi na ay di ako nga ho ay bumili kahit nga ho isa. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At aring nga hong uloy na ara ikakainin ko muna. Titingnan nga ho natin kung hindi nga hulugi ang ating 30 pesos. Pagkatapos naman nga ho na rin, ay di mag-e-edit na ho tayo para nga ho ang ating pag-upload ay dare-diretso. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di follow, like and share na rin naman nga ho ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut.